Thank you Lord, nakapag white sand beach na nga rin ako. Ngayon ngang araw na to, may pupuntahan nga kami na pinapangarap ko na dati pa. Pero bago nga lahat, may binabayaran nga pala ditong environmental fee na 30 pesos each. Bata nga at matanda. At dito nga lang yan sa Home of Quality Salts and Beautiful Beaches sa may Dasol, Pangasinan. Medyo nakakahilo nga lang yung daan dito dahil zigzag nga, pero ang ganda naman pagkarating mo dito. White sand nga at nakakatuwa lang na first time ko nga maranasan to. Super sulit talaga yung 6 hours to 7 hours na biyahe namin. Para nga sa super worth it at napakaganda ngang beach na ganito. Yung una nga namin na book na lugar ay hindi nga kami kayang i-accommodate lahat. Ito nakaka-stress nga lang kapag ganito pero mukha namang hindi na stress yung sister-in-law ko. At si Jobin nga ay pinaglaro ko muna habang naglilipat nga kami ulit ng gamit. Kalipat naman kami at buti na nga lang may available pa. Noon naman ang check-in time. Kaya naman maghihintay muna kami at kakain. Buti na nga lang may available pa silang kubo dito para nga dito makakain at makapagpahinga muna. At yung kubo nga na to ay nakaharap nga dun sa beach mismo. Kaya nga hindi nakakainip kahit maghintay. Ang struggle ko nga lang ay hindi na nga makahintay si Jobin na makapag-swimming. Ano ba naman, lahat nga nang nakikita niyang mga bata dito ay nagsiswimming na. At kahit ako rin naman ay ligon-ligo na. Pero dahil medyo mainit na nga ay nagpipigil na ako nito. Pero may stage nga dito na nasa dagat mismo. Kaya naman, kahit naliligo ka ay meron kang lilim. Yun nga lang ay mapupuno talaga ng buhangin yung damit ni Joby. Kasi nga, ito nga yung pinakapampang. Di ko na nga napalitan si Joby ng damit na pang swimming niya talaga. Ano kasi, yung mga gamit nga namin ay nasa sasakyan pa. Pero okay na nga rin to dahil long sleeve naman at panjama. Hindi na siya iitim niyan. Nakakatawa nga lang tong anak ko dahil dive ng dive kahit nga mababaw. Palad talaga ng bata na to. Nakakapag-swimming na sa dagat kahit bata pa lang. At ito nga yung tita Rian niya na sabay silang iitim mamaya. At habang binibidyohan ko nga sila, may binabalak na pala yung anak ko. Ano pa ba kundi mag-dive? Dito pa nga yung tita Anika niya at tita Rexa niya. At kasi talaga yung mga pinsan ng asawa ko. At maya-maya nga pinag-jetski ko muna yung anak ko. Sige go, malaki ka na. Nga lang, pumayag nga sila kuya na makapag-picture nga sa jetski nila. Ito nga yung bahay na tutulugan nga namin for 2 days. Na nagkakalaga nga ng 8.5 per kwarto. Pagkapasok mo nga ay may 4 nga na bed. Yung dalawa nga ay may bed frame at yung dalawa naman ay nasa sahig. Medyo magulo nga lang yung kama namin dahil nga nakatulog na kami dyan. At sa bawat kwarto nga ay meron nga silang isang CR. Meron nga toilet na de-flush pero hindi nagpa-flush. Meron ding sink at meron nga shower. Pero nga yung shower napakahina ng tubig. Okay naman yung tulo ng tubig nila sa gripo. Punta naman tayo dito sa may terrace nila. Sa laki nga ng bahay nito, ang laki nga rin ng terrace nila. At ang laki nga rin ng parking lot. Pero nga dahil bago pa nga yung bahay na to ay wala pa nga masyadong appliances. Nga ring mga upuan o lamesa dito sa may terrace. Sayang naman, pwede pa naman pagtambayan. Masasuggest ko nga lang din na sana nga magkaroon nga sila ng CR dun sa baba, sa labas. Na ang dami rin namin sa room tapos iisa nga lang yung shower area nila. Pero ang ganda nga ng bahay at ang laki nga ng parking area nila. At nakita mo nga yung dagat dito sa may terrace nila. Merienda time na nga at ang merienda nga namin ay fishball, kwek-kwek at kikiam. Wala na nga ang araw kaya naman it's swimming time. Hanggang 5 PM na nga to ng hapon kaya naman medyo malamig-lamig na nga. May mga bangka nga dito dahil nga may isla dito na pinupuntahan talaga. At bukas nga, yun nga yung pupuntahan namin. Tita nga namin, maganda nga doon at mas white daw yung sand doon. At ito nga si nanay at mga tita ng asawa ko. Nauna na nga mag-swimming sa akin sila Jobin kasama nga sila tatay. Wala nga akong balak mag-swimming ngayon dahil nga kanina nainitan ako. At dahil nga doon, sumama na nga yung pakiramdam ko. Pero dahil may anak ka, babangon ka talaga. Pumunta nga sana ako dito para nga makipaglaro nga kay Jobin. Pinaprepare ko nga to kay Jobin bago nga kami umalis sa bahay para nga makapagbuo kami ng sandcastle dito. Pero siguro dahil nga familiar na siya sa mga laruan na to, mas ginusto niya na nga mag-swimming. Uy anak, nag-effort ako dito para makalaro ka, tapos iiwan mo ko. Tinatry ko pa nga siyang tawagin at kung ano-ano pa nga ginagawa ko para nga lumapit siya sa akin. At maya-maya nga rin lumapit nga siya pero kinuha lang yung mga animals niya. Ang gusto nga kasi talaga niya ay mag-swimming. Ano ba naman talaga yung ginagawa ko dito? Nagpalit na nga ako at ayan na, sinasamahan ko na siyang mag-swimming. Bali nga, kasama ko nga sa bakasyon na to yung pamilya ng asawa ko. At thank you po dahil sinasama niyo ko. At kinagabihan naman ay meron nga sila ditong pabanda. May konti nga lang tayong sunburn at bukas ulit ay pupunta naman tayo sa may isla. Yun lang, this is Jodongo. Salamat sa panonood and follow for more.